Noong unang panahon, sa isang liblib na lugar kung saan wala pang komunikasyon, transportasyon, may isang binata na nagngangalang Tos. Pagsasaka ang kinabubuhay nila. Mabait, masipag at mabuting anak si Tos sa kanyang mga magulang, kaya naman nahulog ang loob sa kanya ng kanyang kasintahang si Marikit. Si Marikit ay anak ng mga ngalakal sa kanilang baryo. Matalino at kaaya-ayang pagmasdan ang maladyosa nitong kagandahan kaya gano'n na lang ang inggit sa kanya ng kanyang kakambal na si Ina. Tuwing dapit hapon, pagkatapos ng kanilang gawaing bukid, ay agad na nagtungo sa may sapa si Tos upang makipagtagpo kay Marikit. Dito sa sapang ito ang kanilang tagpuan. Dito rin kung saan magkahawak ang kanilang kamay habang pinagmamasdan ng agos at laro ng tubig ay pinagmamasdan din nila ang kulay berdeng bulubunduking ng kapaligid sa kanilang dalawa. Dito rin sa sapang ito, sabay silang nangarap ng buhay na matiwasay at masaganang pamilya pagdating ng panahon na sila'y nag-iisang dibdib. Ngunit hindi lahat ay naaayon sa ating kagustuhan. Dahil lahat tayo ay nadaan sa matinding pagsubok ng buhay. Isang umaga, habang nag-aararo sa kanilang bukirin si Tos, ay bigla na lang siyang napasigaw. "Aray!" sambit ni Tos. Sabay kapa sa dumudugo niyang paa. Isang mahaba at kinakalawang na pako pala ang tumusok sa kanyang paa. Itinapon niya ang pako at winalang bahala na lang ang sugat at itinuloy ang kanyang pag-aararo. Pagka-uwi ng bahay, nakaramdam si Tos na para bang bigat ng kanyang pakiramdam. Nakirot na rin ang kanyang mga paa. Kinabukasan ay hindi nakapunta sa bukid si Tos dahil sa pamamaga ng mga paa nito. Naiinip naman si Tos, kaya naisipan niyang kumuha ng lapis at papel. Naisip niya na kung may bagay sana na pwedeng isuot sa paa upang maproteksyonan ang mga ito ay hindi na sana siya nakaratay ngayon. Nagsimula na siyang gumuhit. Mula sa kanyang imahinasyon ay nakabuo siya ng isang paris na may hugis paa. Tinawag niya itong salong paa. Samantala, ilang araw pa ang lumipas ay tuluyang lumala ang kanyang kalagayan hanggang sa tuluyang manghina. Nakiusap siya sa kanyang mga magulang na ipatawag ang kanyang kasintahan at ang kambal nitong si Ina. Napahagulhol na napayakap si Marikit sa kanyang nobyo at awang-awa sa kalagayan ng nobyo. Pinutol ng boses ni Tos ang iyak ni Marikit at sinabing, "Di na ako magtatagal." Sabay abot ang isang papel kung saan nakaguhit ang salong paa. Hiniling ni Tos na makaayos ang magkapatid na sina Marikit at Ina at doon siya ilibing sa sapa na tagpuan nila. At gano'n na nga ang ginawa nila. Mabilis na lumipas ang panahon at wala na si Tos. Naisipan ni Marikit na tumahi ng tela at gawin ang hugis na nasa larawang iginuhit ng yumaong nobyo. Mula sa tela ay sinubukan naman niya ang yaring goma. Nang biglang naisip ni Marikit na sa sapa ang kanilang tagpuan at Tos naman ang pangalan ng gumuhit, kaya tinawag niya itong sapatos. Nagtuwang ang magkapatid na Marikit at Ina para mamuhunan at magtinda ng sapatos. At mula sa kanilang pangalang Marikit at Ina ay tinawag ang lugar nilang Marikina. Dito na po nagtatapos ang ating kwento mga kabinibini, ang alamat ng sapatos. Maraming salamat po sa pakikinig at panonood. Please like and subscribe mga kabinibini. Mag-iingat po kayo. God bless!